akong pasalamat ni Father Alvin, aka Father Patrick, sa among community kita sa Father Patrick. Kang Sir Max, kang Sir Richard, sa mga gardens dito sa Pulang Bato, o sa among garden dito sa Pardo, ang garden sa Rosal. Rosal, no? Salamat kayo sa inyong pag-invite o salamat sa inyong pag-anhi aros pagtambong ni Santos na misa. First time ko din sa Pulang Bato. O manindot kayo ang atong dapit. Pero akong ina si Sir Max o si Sir Richard, ikaw kanis Patripio, hilig yun ni o masipit nga dalan. Anong diri hitawag ni sapa? Kumuat ka bugal ng sanitas sa mission station ni Santo Padre Pio, mura bugal gibawod. O sipit po kaayo ang kalag paingon sa simbahan ni Santo Padre Pio. Pero hinoo, no? Malot pa nila sipit ng yun ang kalag paingon sa langit. No? So mga igsoon, padayon kita karon sa atong pagpangandam alang sa atong pagilin ni Santo Padre Pio o sa kasantos nga sa buhi pa lang giilana sa tibuok kalibutan tungod sa iyang pagkabalaan o milagro. Apan di lang siya giila tungod sa milagro, kundi tungod sa iyang kinabuhi. Kana kinabuhi nga puno sa pag-antos, sa pag-ampo, o sa iyang nakungugma ngadto sa Diyos. Sa atong mga pagbasa karong adlaw, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo o sa Ebanghelyo gikan ni San Lucas, kini nag-awhang kanato mga igsoon nga isanikway ang kalibutanon pagpaningkamot. Kana bang pagpaningkamot ba nga dili apil ang Ginoo? Apan pangitao nato ang tinuod na bahandi. Kana bang ang bahandi sa pagkamatarong o ang pagsulod ni Kristo kay mao nga ni ang gikinauhi ni Santo Padre Pio. Naliya kong tatay, ako sang i-adlib ka niyo, kinugin ang iwo magkita. Si tatay kay kumalihan mag-himo sa imahin Santo Padre Pio din sa Pulang Bato. Hindi pa ko pagit, brother pa ko, ako na siyang tatay. Mamaya, sa una pa pagdating sugod sa klase, mamalit niya sa mga school supplies alam sa iyong mga anak. May ko'y apili ang mga kawawangan na bakit nagkantod na bakit ko gawin-gawin dyan kita karong balayan niya. Sa ako unang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo, mingon si San Pablo, ang pagkamangihatanon uban sa pagkakontento mao ang akong bahagi. Ang kalibutan karon nagaingon, ang malipayon na tao mga anunahan. Apan si San Pablo biyon, unsa may atong dala sa pagkatao nato dinhi sa kalibutan. Unsa may atong malala, init kamatay nato, wala usab. Maunsa man ang iktarya ang atong yuta. Kung yan hindi kamatay nato, kapiraso na ang atong mananahan sa lugnanan. Branded ang atong mga biste, pero hindi kamatay nato, usaray yung kapalisan ang atong mananahan sa lugnanan. Kana mo yung pirbibili, masunog nato, kaya kasagaran ay pasuot nato, itil barong Tagalog o Bilibiniana. Namatay bitaw akong lolo. 2 years ka pinaamilabay.
ginasa sa bilaran aron patambalan. Ako siyang giadto kay ako siya malihugan karon namatay man. Di ako giingnan ako ang mga iyaan kay 70 kilometers kaya ang gikas ng bilaran ang among lungsod. So kinahanglan mabalsamar na din siya daan usa siya madalas ang lungsod. Ako yun akong tiyan na kailangan ilisan. Lingon akong tiyan. Ngano magtama tayo ilisan maghaya na gitaman ito sa bilaran araw patambalan. Di ko sige ako nulay palit. So yung palit ko siguro ko nito. Ako siya ni konfliktuhan kaya wala ka na. Di palit atong sapatos, talon, itong, o niya t-shirt na puti, o niya parang Tagalog. Karon pag tanaw na sa akong mga hayaan, lingon akong mga hayaan. Pagkagwapo ni tatay, karon pag ko nakita niya na nagsugot siya barong Tagalog, kay kasagaran mag-short na mag-inisya ang mag-PDL. Mas katunggan, nagtrabaho ako ang lolo. Sumawag na, mamatay ka. Bakit ay wala sa lumanan? Daghang tao mga bahandi. Daghang mga kaptangan. Hindi kamatay na ito. Bakit ay wala sa lumanan? No? Mao pa na hinungdan, kaibugan sa imo mga kaigsunan o sa imo banay. Mao hinungdan yan mong dili magtingganay o malang away. Maangkon naman ang tibuok kalibutan. Nalingat sa wari. Lingaw-lingaw. Matod pabitaw sa itong santo responsorio kanina, mingunang sa pista, kaya di kamatay niya, wala siya madala ni ini, ang iyang bahandi, dili musunod niya sa lugnanan. Walang bulahan ang mga kabus sa espiritu, kay ilaha ang ginharian sa langit. Si Santo Padre Pio, kabus sa kalibutan, pero dato sa espiritu. Bisan sa iyang pagkamuhi, daghan kayo mga tao mga binuol kaniya, daghan ang mga yung tambal o panalangin, nga ni ginagaan sa kaso sa may location, kalabang magpakita sa luha ka lugar, o mabasa niya ang konsensya sa tao. Apan kabalo mo? Wala siyang muhangyo o mutawag o bayad. Wala siya may nahanglan o lumog ka nato. Nagpuyo siya sa simpleng kinabuhi ang iyang kwano, simple kaayo. O nagpuyo siya kinabuhi ang ampuhan, kanunay nga nag-usabyo o nangalagad nato sa katawhan. He was content with nothing but God. Kita ka? Kontento ba ka sa Ginoo? O sige, gihapon nagreklamo kay nakulangan ta. Usahan nila ba no? Dili pa kontento kung sa inaan nato. Makita ta sa itong silingan yung palit o bagong TV na pwedeng ako, smart TV ba yun? Kinahanglan nato pangutman. Mahalan mo kautang-utang sa turko. Kung hindi ka ba yan, magtago-tago. Kaya ang turko, nalingil na. Ano man, kaya hindi mo nakuntento. Ang atong cellphone, magamit pa o ay problema. Pero igawas man ang iPhone 17. Kinahanglan makaangkod ko anak. No? Mga nang mangutang. Unya o ikabayan. Ma-pressure, ma-stress. No? Kumpanin na. Naman hindi man prudento. Tanawa si Padre Pio. He was content with nothing but ang ano mo ng pagbasa may nakulang, higal sa sulat isang Pablo ng tukang Timoteo, nagmahimanggo ka na to, na ang guma sa salapi, mao ang gamot sa tanang dabutan. Dili ang salapi ang dabutan. No? Tinuod, kisa may wa mang hinahanglan mo salapi, aron mabuhi. O saan imo pagpalit sa imong pagkaon, pagbayad ni mos kuryente, pamalit sa imong panginahanglanon o pagpa-eskwela sa imong mga anak kung wala kay salapi. Pero
ang kasing-kasing nato, pero kung ang kasing-kasing nato nahimo ng ulipon sa kwarta, kung atong napasagdan ang atong kalag, ang atong pamilya o ang Ginoo, diha na magsugod ang kadautan, ang kadautan. Tingali, makapamutan na ta. Unsaon ba nako pagpahibalo? O unsaon nato pagkahibalo? Kung nahimo ng Ginoo ang kwarta sa atong kinabuhi. Simple lang. Kung imong gibaliwala ang pagsimba, kay puro na lang ka trabaho, trabaho, trabaho. Nahikalimtan nimo ang Diyos o wala nimo nagaing panahon diha sa pagsimba o pag-ampo. Nakalimot ka sa pag-ampo. Kung niabot sa punto ang imong desisyon base na lang sa unsay mga padato, pagbantay murag delikado na. Si San Pablo misulti kang Timoteo na paningkamot kutob sa imong mahimong ang makadaog ka sa bugno sa pagtuo o makadawat ka sa kanti na mawag kinabuhin walay katapusan. Ang tao nga nagasunod sa Ginoo kinahanglan managan gikan sa tanang kadautan o mahandoy sa pagkabalaan, pagtuo, gugma o pagka-mapausanon. Karon diha sa Ebanghelyo nakita nato ang daghang babae ang misunod kang Kristo. Nagserbisyo sa unsay gikan sa ilang kaugalingong kautangan. Misunod sila ni Kristo na walay gi-expect na balos. Si Santo Padre Pio, mausap ni ang iyang gimakita. Nagserbisyo ng alagad siya na walay bayad o wala mag-apas o ganti. Konkrito nga example sa iyang kinabuhi, ang iyang confessional ministry. Si Padre Pio, naglingkod to sa kumpisalan, sunod sa napulo hangtod sa 12 ka oras matag adlaw. Daghang tao ang muluol niya aron maumpisal. Ang uban nila, wala pa hanggang sila musulti sa ilang sala, pero si Padre Pio, kabalo na sa ilang mga sala. Kaya makabasahan siya sa presensya sa tao. O sa kasundalo ko nun, na may dool kanina, na dugay na wala mubalik sa simbahan, masyak siya pagluol ni Santo Padre Pio man. Kaya makahibaluman si Padre Pio sa tanan niyang mga binuhatan. Pero wala niya gamita kining tanan aron manghambo kundi aron mamalik ang tao ngadto sa Ginoo. The confessional was his battlefield for souls. Diba, matag unang Sabado din hindi ka ayaw maumpisa. Dinod kayo atong kumisanan pero condition ano? Ako bitaw sa tiging kanina ko tiging tanawa ang bilang confessional kaya atong sundugon kanaluhanan kay dito sa Mansanitas na raw bista pinati mo pagkumpisa nila ang kahoy ang ilang sunduka kaya uban yung kumpisa na po pinakaling taga ubon kay mahadlok may bawang lang sala kay kami magkita ka na adlaw mahali ng naay tago kay ito sila di ko kaya kahinundo silang tinog ilang gihapon the confessional was his battlefield for souls. Karon sa mga itong katunan ikanililo andang makita na mo servisyo andang makita mo alakan bisa ipapoy na bisa wala na i-appreciate andang makita na maminaw sa uban o sila tag-hisgot sa atong kaugalian. Matod pa ni San Pablo sa atong unang pagbasa, panikamuti ang pagkamatarong, pagtuo, gugma, pagkamailugon o kalumo. Sa tuwing 1918, nagawa ni Santo Padre Pio ang stigma, ang sabat ni Kristo sa iyang mga kamot, kaya mo kine, nag-antos yan ini, adlaw.
Ang samad, dili lang sa lawas, kundi sa espiritu. Namin tayo sa katao, niloon ni Santo Padre Pio, nangutana, kunya, sakit po ng inyong stigmata. Dito pa sa Santo Padre Pio, kasi pagtuloy mo ani, di horizon. No? Pero tanawa, taliwala ang ikanan. Wala siya magbagulgol, wala siya mutago, wala siya mupunong. Nagpadayon siya sa iyang pag-ampo, sa iyang pagpakupisal, o sa iyang pagmisa. Wala siya muhangyo o pagpatambal. Apan hinoon, mingon siya, I only want to be a poor friar who prays. Wala. Ang baliingnan ni Santo Padre Pio. So mga igsuman, kapilang ba tayo masuko kung dili madumog ang atong pag-ampo tayo? Kapila ka maluya kung adunay gamay nga problema. Si Santo Padre Pio nagpabilin nga ligoon, nag-antos, pero nangandoy gihapon sa kabubuton sa Ginoo. Mga igsuon, ang pagkabalaan dili kusog lang sa usa ka adlaw, kundi adlaw-adlaw kundi nato nga pagpahinga. Ato hinumduman, ang pagkakontento sa espirituhanong bahandi dili lang sa material. Pagserbisyo walay kapalit, way giapas nga ganti, pagpadayon sa pagtuo bisan og adunay kasakit. Like Padre Pio, we are all called to pray, hope, and don't worry. Nagmailang buo na ba? Basig naghatag panahon sa manili importanteng butang sama sa social media, sa TV, no? Sa pagpanumbay sa silingan, kunyawa tayo panahon sa pagkamaabuo. No? Nagmalaumon ba ta sa Diyos? Na pinapanahon sa atong mga pagsulay o kasakit, kanunay ba kitang mamalaka sa kaugmahan? Sa kasulatan ba yan, no? Kanunay malungkan nato, ayaw kayok, ayaw kamalaka. Matod pa sa mga Bible scholars, kini mga pulina, don't worry, don't be afraid. Mabasa na ito sa kasulatan 365 times from Genesis to Revelation. Pila ka adlaw sa natuloy? 365. May kasulot ma, siguro. Pero para na ako, mao yung mensahe sa Diyos. Alang ka na ako para adlaw, ayaw ka hatlo, ayaw ka malaka. Mauli ang mensahe ni Santo Padre Pio, pray, hope, and don't worry. Kaya kung magpunay tang kabalaka, magpunay tang kahadlo, mas stress na ta. Ang stress na ta kay silent killer. No? Masakit na ta. Kunya kung mas stress pa, dali ang matigulang. Maunod ang atong agtang o dali. Mukuti tayo ng atong mga buho. Mga nagpuso tayo ng tina o ang pagpahina o bisag kung sa nila ipamusko sa itong nagagaway nga naman basig na puno ta sa mga kabalaka o kahadlok sa kinabuhi. Pero inay mabalaka ta, maminaw ta sa inyong kapitiyo. Pray, hope, and don't worry. Trust God in suffering. Serve without counting the cost. Bisan doon ang ato kinabuhi na puno sa mga kabalaka o mga pagsulay salig sa Ginoo kay dili magpunta niya bigaan o pasaktan. Kay ang Diyos uman-man kanato sa kanunay. Sa dili pa nato tapuson ang gamay na pagpakinabit. Ato karong iloko ang atong mga o mag-ampo kita nato sa Diyos.